everyone. Plastic ka, animal ka, Bongbong Marcos ka. Willing na daw siyang makinig. Oo, bukas naman daw siya sa ibang... Alam mo, Marcos, etong Pilipinas ay hindi sana nagkaloko-loko kung talagang binukas mo lang yung tenga mo eh. Nakinig ka dyan sa mga sekretary mong magnana. Nako! Usapan muna natin itong sinabi ni Bongbong Marcos. Sabi niya, kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo. Sabihin ninyo sa amin, if it's something that we have to attend to, we will. Because we try to listen to every... Binulong-bulungan ka niyan. Baka may babaeng bumubulong sa likod mo. Kaya nagkaloko-loko. Syempre may kanya-kanyang agenda yan. Baka yung sekretary mo gusto rin kumita. Baka yung ano, naku, kaya sabi ko sa iyo, dapat kung nakinig ka, maayos sana. Maayos yung napatakbo ang Pilipinas. Inutukan ng dilaw. Ang dilaw may agenda. 'Di ba? Inutukan ng dilaw sa bagay, yung asawa mo dilaw yan eh. Inutukan ng inito, nakinig ka sa kanila. Tapos pustahan tayo. Yaang komunista na bumubulong-bulong sa'yo. Yaang mga dilawang bumubulong-bulong sa'yo. Sa dulo, kakanain ka rin yan. Nagpauto ka eh. Kasi may agenda sila labang kay Sara. Hindi na makakapasok yung dilaw na yan, tain na yung mga yan. Yung mga komunista, wala na rin yan. Ang problema, tanga ka rin eh. Nagpauto ka eh. Pero eto, maganda sa sinabi niya willing silang makinig. Sabihin lang. Yun ang gusto ko. So, bahain natin. Ang kanyang page. Bahain natin. Ang PTV4. Bahain natin ng komentaryo. Ito si Bongbong Marcos. Lahat ng gusto nyong sabihin. Sabihin nyo na. Galing sa kanya yan eh. Lahat ng reklamo nyo, sabihin nyo na. Ito ang pagkakataon natin. Sige, kayo kung ano reklamo nyo kay Bongbong Marcos, ilagay nyo dyan sa comment section. Wag kayong mahihiya, lagay nyo dyan. Bongbong Marcos, ito mga reklamo natin. Pati sa page niya, sabihin nyo, pero dyan lagay sa comment section. Ako, eto unahin ko sa inyo kung anong pinakareklamo ko kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, magpa-drug test ka. Ang tagal na naming sinasabi sa iyo ng taong bayan, magpa-drug test ka. Kasi hindi po pwedeng walang koneksyon kung ikaw ay adik o hindi sa pamamalakad ng Pilipinas. Bigyan ko kayong halimbawa, pinost ko nga to sa Facebook. Hahayaan ba ninyo ang magbabantay ng anak ninyo ay adik at magnanakaw? Di ba? Solusyonan muna natin yung pagiging adik mo. Di umano. Ngayon, kung hindi totoo at ikaw nag-drug test, di clear ka. Isipin mo, hindi mo nga pababantayan yung bahay mo tsaka mga anak mo sa adik eh. Pababantayan mo pa buong Pilipinas? Yan ang malaking problema ng Pilipinas sa'yo, Bongbong Marcos. Dahil kung ikaw ay adik, paano mo patatakbuhin ang Pilipinas ng maayos? Nakakita ka na ba ng adik na hindi magnanakaw? Sige nga. Kaya, alam mo, hindi sa pinagbibintangan ka namin. Pero, ngayong gusto mo nang makinig, yan ang unahin mo, drug test. Pangalawa, yung ICI, buwagin mo na yan. Walang maitutulong yan sa bansang Pilipinas. Ang ICI, kung hindi lang nila ite-televise, hindi lang nila bubuksan sa publiko, walang maniniwala dyan sa ICI na yan. Makinig ka sa amin, Bongbong Marcos. Walang makikinig dyan. Walang maniniwala dyan. So ang mangyayari sa inyo, gumagawa lang kayo ng drama. Ang importante, maibalik ang tiwala ng taong bayan patungkol kung ikaw ay seryosong solusyonan ang problema ng baha.
Kung hindi mo ite-televise sa ICI na yan, wala ring kwenta, hindi maibabalik ang tiwala ng taong bayan. Pangatlo, may kaso si Boying. Bakit siya ang pinili mo? Ombudsman. Pang-apat, pinasok ni Tory illegally ang KOJC. Walang warrant kay pastor. Walang search warrant. Pero nag-search. Nag-stay doon ng 16 days. That is illegal. Wala kang ginawa. Ano to? Babuyan tayo ng reliyon? Di ba? Ito pa. Paimbestigahan ninyo yung mga congressman. Paimbestigahan mo si Tambi. Kanselahin mo ang passport ni Saldico. Kung seryoso ka na pauwiin dito si Saldi. Be a man. Bongbong Marcos. Let your yes be yes and your no be no. Pag sinabi mong willing ka makinig, stand up to it. Stand up on it. Like your life is dependent on it. Dapat ganun. Huwag yung sasabihin mo willing ka makinig. Wala ka namang gagawin. Pustahan tayo sa dinami ng sinabi ko, ni isa wala kang kayang gawin doon. Di ba? Oh. At hindi lang yun. Kasi, kung lahat ng gusto kong sabihin sa'yo, lahat ng reklamo ko sa'yo sasabihin ko, isang vlog na yun. Marami pa akong i-discuss. Kaya siguro, magtulungan na lang tayo. Ilagay nyo na rin ang reklamo nyo dyan sa baba nang mabasa ng ating mga kababayan din. Tapos, sabihin nyo sa page niya, sa personal page niya, sabihin nyo sa PT, sabihin nyo sa media ang mga reklamo nyo kay Bongbong Marcos. Ito po, next. Ito, Bongbong Marcos, gusto mo pa ng isang reklamo na willing kang makinig? Pakinggan mo itong sasabihin ni BP Sara sa'yo. Bukod sa mga isyu tungkol sa ICC, hindi rin pinalampas si VP Sara ang patutsada sa Malacanang. Sa gitna ng tree planting event, sinagot ng bise ang mga pasaring ni Palace Press Officer Claire Castro na nagsabing nililinis daw ni PBBM ang mga kalat na iniwan na nagdaang administrasyon, kabilang na riyan ang kontrobersya sa Pharmaly. Bastos talaga ang bunganga nitong si Claire, no? Kababaing tao, bastos. Ano kaya ang kinakain nitong si Claire? Kumakain kaya to ng kabastusan? Di, bastos eh. Di ba? Anong klaseng babae to? Anong bunganga meron tong babae na ito? Isipin mo, sinusolusyonan natin yung problema sa korupsyon ngayon. Pumupunta ka sa dating administrasyon. Binababoy mo yung investigasyon eh. Kailan ba nagnanakawan? Ngayon o yung dati? Kung may nakawan dati, tapos na yun, nanakaw na yun. Saka natin problemahin. Problemahin muna natin yung nakaw ngayon kasi magtutuloy-tuloy. Yung mga nakaw dati, hindi naman na makakapagnakaw yun eh. Hindi ko sinasabing isang tabi. Pero ito muna tayo oh. Nililihis mo kay Bongbong Marcos eh. Kaya nawawala ng tiwala taong bayan sa inyo eh. Hindi kayo seryoso hanapin yung mastermind. Baka mamaya nag-away kayo ng asawa mo, pati si Duterte may kasalanan. May asawa ba ito? Hindi ko alam eh. Ha? Baka may nangyaring masama sa anak mo, si Duterte may kasalanan. Lahat na lang Duterte. Pwede ko kayang gawin yun. Ha? Pambihira, oh. Bersya sa Pharmaly. Sabi ng bise, selective justice ang ginagawa ng Marcos administration. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte, kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Wag sila... Yan. Eto, makinig ka, Bongbong Marcos. This is legit. Sa akin, walang problema eh. Ha? Lahat po sa atin, okay lang. Basta ikakabutin para sa taong bayan.
Pero lagi nating tatandaan, hindi tayo dapat double standard. Kung i-apply mo sa Duterte, dapat i-apply mo din sa'yo. Naiintindihan? Kung i-apply mo sa Duterte at babalikan mo yung nakaraan, dapat i-apply mo rin sa Aquino. And I'm sure, hindi mo kayang kalabanin ang Aquino. Because you, Bongbong Marcos, is a weak person. You need the yellows. Kaya hindi mo maibabalik doon sa Aquino. Kung ang gusto nyo talaga masolusyonan ng problema ng korupsyon, gusto mo kahit yung dati balikan. Pati kaso ng tatay mo, balikan mo. Kasi grabe ang nakawan nung panahon ng tatay mo. Panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ni Aquino. Pati si Ramos, isama mo na. Ano ibig ko sabihin? Fair. Diba? Pero kung ako lang ang masusunod, saka na natin habulin yun. Ghost projects muna, wag kang umalis doon, Bongbong Marcos. Napunta ka sa Parmali. Obvious naman kayong mga animal kayo. Diba? Ayan ka na naman. Ayaw mong makinig eh. Alam mo yung rally, sinasabi nila konti nag-attend, andyan na tayo. Pero sa totoo, ang totoong rally ng taong bayan, nasa social media. Ang daming galit sa'yo. Akala mo matatapos ang galit ng taong bayan sa'yo? Kadadakdak ni Claire? Claire is not helping you a bit. Pinapasama ka ni Claire. Akala mo, lahat ng sisi pasa mo sa Duterte? Maibabalik ang tiwala ng taong bayan sa'yo? No. Nakikita nila hindi ka seryoso. Sugpuin itong problema ng Pilipinas. Makinig ka, Bongbong Marcos. Hindi matatapos yung rally sa social media, yung rally sa kalsada until you face the problem. Ang problema lang, you are the problem kaya hindi mo maharap eh. Yan ang totoo. Lang selective. Huwag silang Duterte ng Duterte lang. At nang tanungin kung kwalipikado bang maging Justice Secretary si Castro, diretsong sagot ni VP Sara, hindi. Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Totoo, tapos gagawin mo pang DOJ Secretary. Wala na, isipin mo. Boying, Ombudsman, DOJ Secretary, Claire, SILG, John B. Cremulya. Oh my God. Ang nag-iimbestiga, ICI, sikreto. Antindi, no? Nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Wala pang bagong tugon dyan si Castro pero nauna na niyang sinabi na hindi totoo ang balitang magiging sekretary siya ng Department of Justice. Sana nga may isang salita ito. Baka bakla ito eh. Di ba? Ang dami na kasi nilang sinabi na hindi naman natutupad. Palit na ngayon ombudsman na si Boying Remulla. Kasi ito mo yung pagiging ombudsman ni Boying. Nabanggit niya lang yan sa interview tapos tuloy-tuloy na. Yun na. Tingnan niyo yung senaryo kay Tambi. Nabanggit niya lang sa interview. Siya, makikipagtulungan siya. At parang siya ang gagawing state witness, pambihirang anak ng teteng tong mga ito. Magtutuloy-tuloy din yan. Tingnan mo. Yung mastermind siya pa state witness. Ganyan Bongbong. Tapos sasabihin mo gusto mo makinig. Nagbabalita mula